tatandaan natin, unless we really admit ourselves that we cannot know God by our own strength and wisdom, hindi natin makikilala si God. Habang mayabang tayo, nasasabi natin, babasahin ko lang yan, makikilala ko si God. Hindi yan totoo. Kailangan tayong dumating sa punto na aminin natin, Lord, supernatural to, hindi namin to kaya on our own. Hindi ka namin makikilala unless you reveal yourself to us. Ating topic ngayong hapon is, Are You For Real? Part 2. Kasi nakaraang linggo, naalala nyo, Are You For Real? Totoo ba yan? Parang katulad ng bata, totoo ba yan? Totoo ba yan? Parang ganun. Kaya ito, titingnan natin, the legit Christian. Ano yung talagang legit, yung totoo? Yan. Tingnan natin. Sabi ho ni Howard Hendricks, ang ganda nung kinote ni Pastor Ricky kanina umaga, sabi niya, there is nothing as repulsive than phoniness in the spiritual realm. Sabi niya, conversely, there is nothing as magnetic as reality. Now, nung narinig ko, medyo nahirapan akong umintindi. Kasi medyo, medyo poetic yung dating, di ba? Pero papaliwanag ko sa inyo, ginawan ko rin ng translation ko, para maintindihan nating lahat. Kaya lang English din. Sabi niya, people really dislike fake behavior. When it comes to spirituality, ayaw ng tao yung fake, tama? Yung peking ugali, ganyan. On the other hand, being authentic and true is very attractive and pulls people in. Kaya marami ang nadidiskaril sa Christian life kasi ang daming peke. They claim to be Christians, pero hindi lang nakikita yung katotohanan. Balikan natin, ha? Kaya nga, are you for real? Okay, part 2, the legit Christian. Now, tatlong truths na dapat natin maintindihan. The real talk, total, yan naman natin series. Who we say Jesus is. The real thing, di ba? Yung mindset natin. What we set our minds on. Saan natin nakatuon yung isip natin. Kasi yung Christians, pare-pareho yan, meron isa lang tinitingnan na kaisipan. Then the real walk, how we live our lives. Paano natin ito ipinamumuhay? Kasi Christianity is so practical na ito ay makikita natin, may pamumuhay natin. No? Kaya tingnan ho natin isa-isa. Real talk. Kaya anong ibig sabihin yan? Who we say Jesus is. Now, tingnan niyo po, dito po yung pivotal part na nangyayari na nandun na sila sa Caesarea Philippi. Now, when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, He was asking the disciples, who do people say that the Son of Man is? Di ba? Sino ba ako sa tingin ng mga tao? Now, you need to understand, yung Caesarea Philippi, ito po yung bayan na parang in-offer nila kay Julius Caesar where they claim to be God. It's a very paganic place. Talagang sobra silang idolatrous. In fact, ang kanilang Diyos-Diyosan na sinasamba dyan ay yung tinataglang panyas, yung mga pan. Ibig sabihin, ito yung kanilang sinasamba. And yet, in this particular place, tinatanong niya, ano ang tingin ng tao tungkol sa akin? So, ang liwanag dito, at doon din sa lugar na yon, doon siya gumawa ng himala na nakakita yung bulag. Okay po? Now, sabi niya, sino sila? Sa tingin nila, sino ako? Ito yung sagot nila. Sabi ng iba, ikaw daw po si John the Baptist, yung iba naman Elijah, yung iba naman Jeremiah, at iba naman one of the prophets. So sa madaling salita, John the Baptist. Sino ba si John the Baptist? Kasi si John the Baptist, siya yung supposedly forerunner ng darating na Christ, yung magliligtas. Siya yung magsisimula at maghahanda ng daan. And that this guy is willing to die for his faith. Ngayon sa Matthew 14, napagkamalan talaga si Jesus na siya yung John the Baptist na nabuhay magmuli. Kasi pinatay ni Herodes pinugutan ng ulo si John the Baptist biglang nakita niya si Jesus, nagpe-perform ng miracles, nagpe-preach. Sabi niya, siguro nabuhay siya magmuli. So they thought na siya yung si John the Baptist. Yung iba naman Elijah, kasi iniisip nila si Elijah will one day, ganun din, magpe-prepara din ng daan para kay Jesus who will be coming. Yung Messiah na ina-expect nila, kaya mababasa yun sa Malakay 4:5, na darating muna yung katulad ni Elijah who will restore the family at yun, darating ngayon ang Panginoong Diyos. Nakuha ninyo? Kaya nakadikit yan doon. Ngayon si Jeremiah naman, bagamat yung second Maccabees at saka Esdras hindi kasama sa Bible, kasi yan ay sinulat sa Greek, no? Parang hindi yan kasama sa Old Testament ng Hudyo.
So dahil yan po ay parang literature na parang bahagi ng mga naging karanasan ng mga Hudyo during the Hellenist period, sinasabi nila si Jeremiah will come to prepare the way also of the coming Christ. So ano napansin nyo? Every one of them, not necessarily lahat, but almost every one of them, they think of Jesus as forerunner. Siya yung magpiprepare ng pagdating ng Diyos. Kaya ang tingin ng iba, one of the prophets. Now, hindi lahat ng tao maganda ang tingin kay Jesus. Hindi lahat ng tao. Noong mga panahon na yun, may iba, ang tingin lang kay Jesus, isang karpintero, anak ni Jose, isang makasalanan, naalala niyo yung bulag, sabi niya, don't you know that he's the sinner? Sabi niya, isang illegitimate child, at ang tingin nila, demonyo, iba naman, baliw, iba naman, fool and the object of contempt and scorn, talagang kinamumuhian. Ang tingin ng iba sa kanila, maging kanyang half-brothers. Kasi may kapatid si Jesus eh. Yung mga half-brothers niya, sa John 7, makikita niyo yan, sabi niya, pasikat ka lang eh. Nasusundan po ninyo? So iba-ibang pananaw lang kay Jesus. Ngayon, magugulat po kayo. Ngayon, maraming mga religious groups, they claim also to be Christians, pero tingnan niyo yung pananaw nila kay Jesus. May papakita ko sa inyo. Hindi ko sasabihin sa inyo kung anong grupo yan. Ito, nabasa ko sa kanilang mga literature. Si Mark, the archangel, si Jesus. And no other than, only begotten Son of God. Now, Jesus Christ. Yun ang kanilang tingin. Sa si Mark, archangel, sabi niya. Si Jesus, our elder brother, was begotten in the flesh by the same character that was in the Garden of Eden. Kapareho lang siya ni Adan. And who is our Father in heaven? Ito nakakatawa. Nasa aklat nila to nasa journal nila. That Lucifer, the son of the morning, is our elder brother. Magkapatid si Jesus at si Lucifer. Naintindihan niyo? And the brother of Jesus, sabi niya, tas ito pa mabigat. He was married at Cana of Galilee and had many wives, including Mary and Martha. Pero pati si Martha, ginawang asawa. Tapos sabi niya, and also man, children. And Jesus was the first baby born to God in heaven when God in a physical body had sexual intercourse with Mary, his own daughter. Sabi niya, he is the spirit of brother of Lucifer. Yan nasa kanilang mga journals yan, and yet they claim to be Christians. Nasusundan niyo iba-ibang grupo. Now, ito naman ang isang tingin nila. Jesus was no more than mortal, whom their God favored, and made an example to the Israelites. They are unbelievers who say God is Messiah, Mary's son. Jesus was a prophet, but he was not crucified on a cross. Hindi daw siya namatay. He will return, but he is not God. Yun ang kanilang claim. Yung isa naman, Jesus is just one of millions of gods. Yan isang pananampalataya. Ganin na ng ibang grupo. Are you following? Now, ito ang tanong na malaki. Kayo, sino si Jesus sa inyo? Kasi madali yung, si Jesus, ganito, ganito. Pero tayo, sino si Jesus sa atin? Kasi importante yun. Importante nating maintindihan sino si Jesus sa atin. Now, para maintindihan niyo pa ito, ang mga Jewish writings, mas malala. Itong Jewish writings. Detailed Jews are to live their lives, has the following things to say about Jesus. She who was descendant of princes and governors played the harlot with carpenters. Lupit, no? Miriam, the hairdresser, had sexual relations with many men. Kaya tingin lang kay Mary, prostitute. Jesus was executed because he practiced sorcery. Sa Sanhedrin yan. Jesus is the hell being boiled, not boiled in hot excrement. The Jewish encyclopedia pictures Jesus as blind in one eye and lame in one foot. Ganun ang tingin nila kay Jesus. Grabe, no? Hello? Now, gusto ko maintindihan nyo to kasi yan po ay naglipa na sa ating paligid. Kaya nga, when Pastor Ricky, sabi niya, when he researched about yung mga different views ng tao about Jesus at present time, ano sabi niya? Real person, but was not God. Great teacher, nothing more. Jesus was a wise man and prophet who performed miracles and healed many. Jesus was a holy man, a wise teacher, and one of many gods. Ang lungkot, ano? Kaya itong tanong ni Jesus, okay, enough for what people will say about me. Hindi yun importante. Ang importante ngayon na ito, ikaw, anong tingin mo sa akin? Ganon din ang tinanong niya kay Peter. But who do you say that I am? Anong tingin mo sa akin? Ikaw, personally. Kaya ang Christian life,
personal to eh. It must be personal. Hindi yung pag sumama ka na dito, okay ka na. Kasi parang ganito yan, kahit ilang beses kang pumunta rito sa CCF, kahit lagi ka nandito, it will never make you a Christian. Unless you realize who Jesus is to you. And hindi lang yung basta your realization of who Jesus is, but you have the right perspective of who Jesus is. Kasi hindi yung sapat yung idea mo lamang, kundi ano yung tamang idea supposedly para tungkol kay Jesus. Kasi sabi niya gano'n, Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Sobrang buong buo. Bakit? Anong ibig sabihin nun? When you say He is the Christ, ito po yung sinasabing, you are the Messiah. You are sent by God. It is you whom God promised who will deliver Israel from the hands of our enemies. Ikaw yung inaasahan namin who will deliver us from our sins. You are the Christ. So in other words, you and I must come to that point. Now, you are my Christ. You are the only one who can deliver me from my problem. You can deliver me from my sin. Who can deliver me from the power of the enemy. Di ba? You are the Christ. Ikaw yung nakikilala ko. Wala na akong ibang aasahan. Now, itinuloy niya pa, the Son of the living God. And you know, whenever you mention the Son of the living God, similar to Daniel chapter 7, verse 13, they were expecting for the Son of Man to come. And sabi ganon, they understood that the title Son of the living God implied that person was God Himself. Kapag binasa niyo yung Isaiah 48, sabi niya, I myself will deliver you. Walang iba. No one else can save us but God Himself. Ngayon, pag sinabi mo, you are the Son. I recognize you now as my Savior. I recognize you as my Lord. Are you following? Now, bakit importante yan? Kasi nga, hindi pwede na sabihin mo lang, you're a great man. Kasi, hindi yan ang option natin. Ang option natin, kasi kung si Jesus hindi Diyos, at sinaangkin niyang siya'y Diyos, anong tingin natin sa Kanya? But what God is saying is this, wala kang ganung option kasi dapat yan, kapag yung taong yan umaangkin na siya'y Diyos, at hindi naman, tama si Ate Raquel, sinungaling ka. Kung sinungaling ka, hindi ka mabuting tao. You can never be a moral teacher, you can never be a good person, kasi manloloko ka eh. You will bring people to hell. Sabi ni Jesus, itong amazing part, this is about Christianity. Sabi niya, Jesus said to him, pinagpala ka, alam mo Simon, bakit? Simon Bar-Jonah, sabi niya, because flesh and blood did not reveal this to you. My Father who is in heaven. Now listen to this. Itong salitang to, napaka-importante. This shows us na yung Christian life is something supernatural. Hindi ito na-analyze, hindi ito pinag-isipan na, wow, it is so logical that you are the Christ. No. It was revealed to us by our Father. Sabi niya, my Father, sabi ni Jesus, revealed it to you. Kaya blessed ka. Hindi ito something na ang talino mo kasi kaya nakuha mo eh. Ang talino mo kaya naintindihan mo eh. Kaya nga itong tatandaan natin. Unless we really admit ourselves that we cannot know God by our own strength and wisdom, hindi natin makikilala si God. Habang mayabang tayo, nasasabi natin, babasahin ko lang yan, makikilala ko si God. Hindi yan totoo. Kailangan tayong dumating sa punto na aminin natin, Lord, supernatural to. Hindi namin to kaya on our own. Hindi ka namin makikilala unless you reveal yourself to us. Kaya sabi ni Jesus, tinan niyo sa John 6:44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last days. Bakit? Remember, multitudes of people were following Jesus. But when Jesus began to tell them, uy, kailangan yung kainin ang aking laman at inumin ang aking dugo. Grabe naman yan. Cannibalism naman yan. Pero pag inisip mo mabuti, he was describing what faith is. Ang faith, parang pagkain ng aking laman at pag-inom ng aking dugo. Bakit? It affects you. Kayo yung faith na walang epekto sa atin, fake yun. Kasi ang totoong faith, naapektuhan ka. Iba-iba kasi kung ano yung nating biases. Pero isang bagay yung tiyak ako, yung kinain mo at ikaw, magiging isa. And that is exactly what it means to be in faith in Jesus. Para mo siyang kinain na you become one. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. It's something supernatural. It's divine. Kasi sabi ni Peter, we share in His divine nature.
Hindi tayo ang pwedeng mag-take ng initiative. Ganun din sa Diyos. Unang-una, we cannot know God because so infinite. It is beyond our capacity to know Him. Kaya unless He gives us the capacity, we will never know Him. Tingnan yung sabi ni Jesus. All things have been handed over to me by my Father. Lahat binigyan sa akin ng tatay ko. And no one knows the Son except the Father. Why? Because if He is God, then no one has the capability to know Him because He is God. He is infinite. Only the one who is also God, who has infinite knowledge. Tama ba? Kaya sabi niya, only the Father knows the Son. Di ba? Now, nor does anyone know the Father except the Son. Hindi mo rin makikilala yung tatay kasi Diyos nga siya. Parang it takes one to know one. And anyone to whom the Son wills to reveal Him. Kumbaga, kung ipapakilala ni Jesus yung tatay niya sa atin, that's the only way for us to know Him. Kaya nga, mapalad ka, Peter. Out of so many billion people, you came to know God. You came to know me. Imagine you are the Christ, the Son of the living God. Sa totoo lang, naintindihan ba talaga ni Simon yung sinasabi niya? Alam niyo bang sa totoo lang, hindi niya rin naintindihan lahat ng lubos na lubos yun. At first, yes, the Lord revealed it to him, pero hindi niya lubos na naintindihan yun. Paano ko nalaman? Mamaya, abangan ninyo, kaya huwag kayo matutulog. Pero dito muna tayo kay Jesus. Ano ba talaga si Jesus? Now that He revealed Himself to them, alam niyo bang He kept on telling them about this, that He declared Himself to be God. Kaya mismo si Jesus telling people that He is the Lord. Kasi sabi nga before Abraham was born, look at the words, I am. Bakit importante yon? Kasi sabi ni Jesus sa verse 24, kung may Bible kayo, wala akong slide dyan, sabi niya rito, therefore I said to you that you will die in your sins, for unless you believe that I am He, you will die in your sins. Hanggat hindi mo ako nakikilalang ako yung I am of the Old Testament, you will still die in your sins. Grabe no? Si Jesus nagsabi nun. God is a very patient God. Sabi nga niya, He does not, parang He's still waiting for everyone to come to repentance. Kung bakit? Kasi He does not want anyone to die wicked. He wants everyone as much as possible to be saved. Are you following? Kaya yung Diyos ng Old Testament tsaka yung ngayon, hindi magkaaway yan. Iisa nga lang yan kasi unless you know me as I am, you will still be in your sins. Balik tayo. Kasi sabi niya, I and the Father are one. Kasi sa Revelation, I am the Alpha and the Omega, who is and was and who is to come, the Almighty. Jesus accepted worship kasi kung naalala nyo, kapag sila Peter, may lumuhod sa kanya, naalala si Cornelius, lumuhod. Ay, hindi, tayo ka, tao lang ako. Tapos naalala nyo yung angel, nagpakita kay John, tapos lumuhod si John, sabi niya, tayo ka, tao lang ako. I'm just your fellow servant. Maging angel yan, maging si Peter yan. Kaya hindi nila tatanggapin kasi alam nila, walang ibang yuyukuran kundi ang Diyos. But si Jesus, pagluhod ng tao, hindi siya sabi, oy, tumayo ka lang, tao lang ako. Hindi. He accept the worship. Kasi He really knew that He is God. Are you following? Now, ito pa. Ito naman, ano naman ang sinasabi ng mga disciples tungkol kay Jesus? Sabi ni John, mababasa niyo yan sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Alam niyo yung word na, in the beginning, yung Greek word dyan, ginagamit lang yan sa divine, sa deity. And yet, sinabi niya, ginamit niya kay Jesus, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word became flesh and dwelt among us. Now, John 20, Thomas answered and said, Lord, my Lord and my God. Hindi yun nagulat siya. Nakita siya, hi, my Lord and my God. Uy, di ba yung iba sa atin, ganyan parang out of expression, di ba? Hi, buntot ng, kung ano, di ba? Pero hindi yun ganun. It was really an acknowledgement, Lord, you are my Lord and my God. Nakuha ninyo? Tapos ito pa, sa sulat niya, shepherd, the church of God, which He purchased with His own blood. Kaninong church? Church of God. Sino yung bumili? He purchased with His own blood. Who died on the cross? Nakuha niyo? Okay. Then Titus 2, looking at the blessed hope and appearing of glory of our great God and Savior. Referring to whom? Jesus Christ. Now, ano pa? Yung mismong kanyang sacrifice, nagpapakitang siya nga ay Diyos. Kasi bakit? Jesus Christ the righteous, and He Himself is the propitiation for our sins. And not for us only, but also for those of the whole world. Kaya naman, sabi niya, I also say to you that you are Peter. Wow! Now, this is the journey.
Now that you personally recognize who Jesus is, ano sabi niya? I also say to you that you are Peter. Ibig sabihin, rock. And upon this rock, I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. Sabi niya, tingnan niyo yung laro ng words ni Jesus. You are rock, and upon this rock, I will build my church. So, yung Christianity, bagamat ito po ay personal, ito rin po ay corporate. Kasi the moment you understand that you are now with Jesus, now you are now being part of my body because that's what I will build. I will build the church. Nagkakaintindihan? Kaya hindi ka pwedeng soloistang Christian. Kaya you say, Christian ako, pero you don't belong to any local body. Niloloko mo yung sarili mo. You're not even involved to a local body. Bakit? How can you exercise love kung di ka nakasama sa isang local body? No, kaya nalilito naman sila dito. Sino ba dito yung rock? Sino yung foundation? We know that Jesus Christ is the foundation. Paul himself said that. Para makita lang natin, para makipakita ko sa inyo. Ano sabi niya? To the grace of God which was given to me like a wise master builder, I laid the foundation, and others is building on it, but each man must be careful on how he builds on it, for no one can lay a foundation other than the one which is laid. Ano yun? Jesus Christ. The very cornerstone. Si Jesus Christ, walang iba. So, anong ibig sabihin nun? Upon this rock, Peter, I will build my church. Ang sinasabi ni Jesus ganito, ikaw, Peter, yung sinabi mo, yung pagkakakilala mo sa akin, ikaw ngayon ang kauna-unahang membro nitong assembling gagawin ko. Yung mga tulad mo, yan yung assembling gagawin ko. It is the confession that you understood about me, being the cornerstone. Kaya ikaw din ang magpapasimula para ikalat ang mensahe na yan upang malaman nila na ang bawat bahagi ng iglesia na to, hindi ko sinasabing kailangan CCF-er, kundi kahit nasa CCF ka, kung hindi mo talaga nakikilalang si Jesus as the Christ, the Son of the living God, na ang buhay mo nakatalaga sa Kanya, hindi ka pa rin bahagi ng church. Nagkakanindihan tayo. It's not the institution. It is the reality that you're part of the body of Christ. And look at the authority. Kaya alam mong si Jesus, tinutukoy niya sa church. Hindi yung tao, hindi yung ano. Ito sabi niya, tingnan mo. Sabi niya, I'll give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth shall be bound in heaven. And whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Then he warned his disciples that they should not tell one that he was the Christ. At that time, huwag niyo muna ipagsasabi, you're not yet ready. Now, bakit? Tingnan niyo I'm giving you this authority. Binding and loosing. Napansin niyo ba yan? Kasi siya yung unang membro ng church. Paano ko nalaman? Pagdating sa Matthew 18, kapag yung tao nagkasala at hindi niya tinatanggap yung kasalanan niya, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, baka hindi yan tatawag ng Christian. Let him be as you as a Gentile and a tax collector. I truly say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. And whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. You see the authority of the church? Grabe, no? Parang wow. They declare, they have this authority to recognize those who are part of the body of Christ. Okay tayo? Andyan pa kayo? Hello? Now, good. So, balikan tayo dyan. Kaya ulitin ko, ano ang real talk? Ito yung dapat nating pinangahawakang truth. We declare Jesus as Savior, Lord, King, and Master of our lives. And if our Master tells us to be part of the body, then let's be part of the body. Okay tayo dyan? Huwag natin isipin, nahihiya ako kasi wala akong alam sa Bible. Kaya nga tayo sasama sa Connect para mag-connect tayo, para matuto tayong pare-pareho sa Bible. Tama ba? Wala akong oras. Ano mas mahalaga sa iyo? Yung oras mo o yung relasyon natin kay Jesus? Pag-isipan niyo mabuti. If you know that He is your Christ, your Savior, all other priorities are secondary to Jesus. Amen? Now, let's go to the second. Anong setting ng ating mind? Anong setting ng ating mind? Pasensya na kayo, importante maintindihan natin to kasi sayang naman, andito na rin naman kayo. Sana maintindihan natin ito mabuti, ha? Kaya huwag niyo tulugan, sayang. Okay, balik tayo dito. Sabi niya, from that time, Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and raised up on the third day. Biglang nagkikwento na si Jesus. Siyempre, tapang na po. Ako, mamamatay ako, magsasuffer ako. Teka. Yung alam namin Christ,
Tingnan mo, doon yung maintindihan na hindi niya talaga lubos na intindihan yung revelation sa kanya. Yung alam kong Christ, siya yung parang David eh. He will conquer the land and he will win and he will be the king. Tama? Yun ang kalang initial na naintindihan. Kasi sabi ni, nung sinasabi ni Jesus, mamamatay ako, magdudusa ako. O ba, sagot niya ganito. Peter took him aside. Tinabi ba naman? Sabi niya. At nirebuke niya si Jesus. Can you imagine? Nirebuke niya si Jesus. Eh sabi ganun, God forbid, Lord! Tinabi pa eh, sinigawan naman. Ba't ko nalamang sinigawan? Exclamation point to. Nakuha ninyo? God forbid, Lord! Sabi niya, this shall never happen to you. At sabi niya, pero si Jesus, biglang, tingnan niyo ako, ang pundasyon ng church ay si Pedro, yari na tayo. Bakit? Sabi niya kay Peter, pwede ba? Tumabi ka, Satanas! At type niyo, exclamation point din. Hindi sabi niya, tabi-tabi ka, Satanas. Pwede ba? Tumabi ka, Satanas! Bakit naman ganun? Sabi niya, you are a stumbling block to me. Yung word na stumbling block, you are a temptation to me. Sabi niya, for you are not setting your minds on Christ, or God's interest, but man's. Ano ibig sabihin? Now, here's the point. Ito si Peter, ang intindi niya, iba. Yung sa pagiging Christ, at pagiging son of the living God. Ang isip nila, babalik na ang restoration na ng kingdom ng Israel. Pero hindi niya naintindihan, alam mo Peter, parehong-pareho ka nung tinetempa ko ni Satan sa wilderness. Ang sinasabi niya, lumuhod ka sa akin at ibabalik ko sa lahat. Hindi niya naintindihan, I don't need the world. I need to save the world. They need me. I am the only way for them to be saved. I need to suffer on this. I need to die on them. I need to take all this cross in order for them to be saved. It cannot be achieved by just doing things na parang ito gagawin ko para makamtan ko tong lahat. You're wrong, Peter. You are Satan to me. Because your interest is not on God, but on yourself. Your ways is not on God, but in yourself. Kaya minsan akala natin, we're doing things religiously na ginagawa natin sa Panginoon Diyos. Ang sabi ng Diyos, demonyo ka, hindi yan. You have to follow me. If you truly understand that I am the Christ, I am the Savior, then you have to trust me that I will do and save you. Not what you will do, but what I will do. Nakuha ninyo? Hindi ikaw, ako ang magliligtas sa'yo. Kaya pwede ba Satanas, tumabi-tabi ka? Kaya pag tinignan mo, buti sana kung nirebuke lang, Peter, you're wrong. Hindi, talagang in-address Satanas. Ang lupit, sabi ko, Lord, ganun lang. Kaya ang mundo, naintindihan nyo, last week, sabi natin, dalawa lang yung pamilya ng demonyo, pamilya ng Panginoon Diyos. At alam mo kagad, kung obvious na kagad yan, bakit? Yung interest mo, nasa Diyos. Hindi sa lupa. It's just a matter of reminding ourselves, Lord, tulungan niyo kung wag po akong sumunod kay Satanas. Tulungan niyo po ang interest ninyo, ang aking panguunahin. Kaya dito niyo maintindihan kung bakit ang Christian, ang unang epekto sa kanila, nagkakaroon sila matinding uhaw sa salita ng Diyos. Napansin niyo ba yun? You want to know God more. You want to understand the gospel, the word of God. Then nagkakaroon ka ng totoong uhaw ng panalangin. Asking God for guidance, for wisdom. Asking God for anointing that you may understand His words. Ano sabi nila? And they took His advice and after calling the apostles in, they flogged them and ordered them not to speak in the name of Jesus and then released them. Look at what they said. So they went on their way from the presence of the council, rejoicing that they had been considered worthy to suffer shame for His name. And every day in the temple and from the house to house, they kept right on teaching and preaching Jesus as the Christ. I knew Jesus. I am willing to die for Jesus because it's a great privilege that my Savior died for me and I'm given the privilege to share in His suffering. Yun ang Christian. Kaya sabi ni Paul, therefore if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on the things above. Now, look at this. Kaya nga, therefore, I urge you, brethren, if you do understand the gospel, sabi niya, offer your bodies, not your minds, your whole body, as living sacrifices. Imagine, living sacrifices. Pag sacrifice, patayan. But when you say living sacrifice, every day of your life, you are to die to your preference and follow God. Amen? Kaya sabi niya, do not conform into this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yung mindset mo bago na. Ano yung mindset mo? Then you will prove that God's will indeed is perfect, holy, and acceptable. Amen? Biglang,
Lord, talagang iba ka. Iba yung will mo. Praise God. Di ba? Kakaiba yung effect kasi naintindihan mo ng bigla. Kaya naman, kahit anong dumating na bagyo sa buhay, we do not lose heart. Bakit? Bagamat our body is decaying, our inner man is being renewed day by day. For moment, light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. Bakit? Because our mindset is now focused on what? Not on the temporal, but on the eternal. And finally, ito mabilis na tayo kasi ito na, sabi ng Panginoon Diyos. Let's go to the, kaya anong real mindset? We set our minds on what is most important to Jesus. So, finally, real walk. How we live our lives. And this would be very fast. Ang sabi niya, paano ba tayo mabubuhay? Now, let's look at this. Then Jesus said to his disciples, if anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Alam niyo, akala ng ibang tao, pagka sinabi gano'n, if you want to follow me, kasi kung sumunod, deny yourself. What do you mean by deny yourself? Ano ibig sabihin ng take up your cross? Ano yung magsusot ka lagi na may cross? O follow me? Ano ibig sabihin nun? Alam niyo, ang simple lang, para mabilis tayo. God wants us to have a 3D Christian life. 3D. Kahit saan anggulong tingnan, Christian ka talaga. One, you have to deny yourself. It's not about you. It's all about Jesus. Amen po? Then sabi niya, take up your cross. Yung word na take up your cross, sa mga panahon na yon, the moment you see a person carrying a cross, that person is dead. He's a walking dead person. Patay na yan. Okay ba yan? Patay na yan. So in other words, it's not about us. It's not about our survival. It's all about His purposes. Then follow me. Do what I'll tell you. Bigla tayong binigyan ng mission. Kaya ang sabi ng Lord, tingnan nyo, ang ganda na sabi niya, for whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Alam niyo bang maraming tao until today, they're still seeking for life? Yung totoong meaning ng buhay. And anong kaysa nila hinahanap? By accumulating more possessions, but thinking that kung mataas yung kanilang net worth, may value yung buhay nila. Wala doon. Tingnan niyo mabuti ha. Paano matatagpuan ang buhay? If you lose your life for my sake, then you will find life. Doon nyo lang maintindihan, until you see your identity in Jesus, you'll never find real meaning to life. Not your achievements, not your mga awards. Wala yan. Kahit na ang dami mong titulo. Kaya nga sabi ng Bible, what does it profit a man if he gains the whole world? And yet he does not find his identity in Jesus. His soul is lost. He didn't even know where to go when he dies. Di ba? Walang saysay-yan. Walang saysay-yan. Useless lahat yan. Yun ang sasabi ni God. For the Son of Man is going to come in His glory with His Father. Sabi niya, and with His angels, then He will repay every man according to his deeds. Anong klaseng deeds? Deeds identified in Jesus. Anong ibig sabihin yan? Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Kapatid, real walk means we live Christ-like. And as a body, we project to Jesus, who is the real Christ, the Son of the living God. Habang tayo po'y nakayuko at nakapikit, kapatid, sino si Jesus sa'yo? Talaga bang siyang Panginoon mo at tagapagligtas? Masasabi ba that your confidence in facing death is because you know that Jesus is your Savior? Talaga bang nakikita mo siya as your Lord where you know that deep within your heart, you are to serve Him, you are to love Him, you are to submit yourself to Him? Kapatid, you ask yourself, talaga bang si Jesus ang Kristo? Kaya who do you say Jesus is? Ikaw, personally. Can you also honestly say, Lord, I belong to your body. I belong to you. Kaya naman, Panginoon, ang mindset ko ngayon ay kayo na. Kapatid, maaaring sabihin mo, hindi pa ako ganun eh. Then praise God. At least you know. And you know that you need Jesus. And ganun din, Lord, help me to find my identity in you alone. Where I will really find my joy.
Because feelings changes. It's not permanent. But Jesus never changes. Kaya if you find your identity in your feelings, nawawala yan. Nagbabago yan. Find your identity in Jesus, who is the beginning and the end, who is the same yesterday, today, and forever. Now before I close in prayer, may I challenge everyone. Kapatid, kung hindi mo sigurado anong identity mo kay Jesus at hindi mo kilala si Jesus, then be humble enough to admit, Lord, hindi ko po kayo talagang lubos na kilala. I want to know you more. Kung ganun po ang loobin ng puso mo, be humble enough to admit it by raising your hand. Lord, I want to know you more. Yes, wag kang mahiya. Yes, Lord, I want to know you more. I want to really understand that you are my Savior, that you are my Lord, that it will really bring a little change in my life. Lord, si Peter hindi agad nagbago, and yet, Lord, thank you that at the end of his life, indeed, he was a Peter willing to die for you upside down. Thank you, Jesus. Yes, kapatid. Yes, be honest. Yes, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Lord, thank you, Lord, for these hands na nakataas, Panginoon, acknowledging they want to know you, Lord. They don't want to know religion. They want to know you personally, that they can personally declare, you are the Christ, the Son of the living God. Thank you, Jesus. Na ang aming mindset is to please you. Ang mindset is your interest, not ours. Na ang aming Panginoon Diyos pamumuhay is totally identified in you, na willing to deny ourselves, taking up the cross, and following you, my Lord. Thank you, Lord. Father God, I thank you for all these hands. And I pray for them, oh God. I pray, Lord Jesus, to move into our hearts. Open their spiritual eyes. Open their spiritual hearts, oh God, that they may see you. Lord, reveal yourself to them, oh God. And allow them to leave the place rejoicing, Father God, because they knew that they're blessed because you revealed yourself to them, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father in heaven. And I pray not only for them to have that revelation of who you are, but allow them to experience the reality of who you are, oh God, in their own lives. That they will leave the place declaring that they're Christians, disguised in whatever calling or occupation they have and position in life. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. May you bless them, oh God. May you empower them with the power of your Holy Spirit. And I pray also for the rest of the congregation, oh God. Allow us all, Father God, to reveal you to whoever people you allow us, Father God, to meet. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen.